أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli na naman nating subaybayan at pag-usapan ang mga bagay o aralin o kaalaman patungkol o bilang karugtong sa ating naunang mga tinatalakay walang iba kundi ay patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ating tutunghayan at ipapaliwanag natin ngayon ang lahat ng mga kaalaman patungkol sa Laylatul Qadr, na kung saan ito yung inaasahan at ito yung inaabangan ng lahat ng mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na sila ay mapabilang na ika nga sabihin nating mapalad na inabutan ng Laylatul Qadr. At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na naabutan sa Laylatul o pagdating ng Laylatul Qadr. At inshallah, samahan niyo po ako na saklawin ng mga kaalaman patungkol dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon ay ating pag-uusapan ang Laylatul Qadr, kung bakit ito pinangalanan o tinawag na Laylatul Qadr. Nagkaroon ng iba't ibang mga pagpapaliwanag at pananaw ang mga ulama patungkol dito. Meron tayong tatlong pananaw mula sa mga scholar bakit tinatawag o pinangalan ng Laylatul Qadr. Ayon sa iba, ito ay tinatawag na Laylatul Qadr sa kadahilanan ay dahil sa kanyang makapangyarihan at kabanalan o kabutihan. Ito ay ayon o alinsunod sa sinabi ng Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri, na kung saan ay matatagpuan sa Suratul An'am verse 91 ng banal na Quran, na ipinapahiwatig na ang gabi na kung saan ay high status, ito ay nakakaangat, ika nga malaki ang posisyon ng Laylatul Qadr ng gabi na ito sa kadahilanan sa revelation ng Quran na ibinaba sa dito sa sanlupaan sa kanyang mga anghel at mabiyaya at mahabagin at mapagpatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito ay nakakaangat yung kanyang status sa kadahilanan sa bagay na ito. At ayon naman sa iba, ito ay tinatawag na Laylatul Qadr sa kadahilanan ang Al-Qadar na ito ay nagpapahiwatig na restriction, ika nga hasar, ibig sabihin ay paghihigpit o yung bang sabihin natin na yung bang limitation, ika nga restriction, ika nga paghihigpit. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa kanya na kung saan ay sinabi niya, man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. So yung aya na ito ay patungkol sa isang sabihin natin na isang nag-asawa na kung saan ay sinabi ng Allah, at kung siya naman ay mahirap sa kanya pamumuhay, ay kanya gumasto lamang siya ayon sa kung ano ang ipinagkaloob sa Allah ng Allah sa kanya na kabuhayan. So, ibig sabihin, from the word al-qadar na mula sa ayat which is man qudira alayhi rizquh, na ang ibig sabihin ay sa ayan na ito na binanggit natin kanina, na yung bang restricted lamang yung ibinigay sa kanya ng Allah na kabuhayan, at yun lamang yung igagastos niya kung ano yung ipinagkalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano ang connection sa Laylatul Qadr at bakit tinatawag na ito, which is implies is restriction, dahil talagang limitado lamang ang sabihin natin ang mapalad na nakaabot o kaya naabutan ng Laylatul Qadr. Hindi lahat ay pinagkalooban ng kabutihan sa pamamagitan ng Laylatul Qadr, at gayon din ay restricted kung kailan ito mangyayari at magaganap at darating, walang nakakaalam. So, limitado lamang na mga panahon at mga araw o din mga oras. So, ito ay sabihin natin may connection in literal meaning bakit tinatawag na Qadar. Pangatlong suggestion ng mga ulama,
na sinasabi na ito ay ito ay qadar dahil al-qadar implies destiny. Ibig sabihin pagtatakda. At ang ibig sabihin nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatakda niya o tinakda niya ang lahat ng gaganapan sa susunod na taon sa pamamagitan ng isang gabi, which is ang Laylatul Qadar. Sa gabi na yaong pagdating ng Laylatul Qadar. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa kanyang banal sa Suratul Dukhan, verse 4, ayah 4, sinabi ng Allah, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin fiha, yufraku kullu amrin hakim." Na kung saan sa gabing ito ay inihiwalay, ibig sabihin ay giniklara ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga kaganapan na mangyayari sa darating na isang taon sa gabing yaon. Okay? At yun ang pinakamalapit mula sa mga pananaw ng mga oskola. Bakit tinatawag na Laylatul Qadar? Dahil sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pangyayari. At of course, ay dadako natin at pag-usapan natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang ano bang kabutihan at possession ng Laylatul Qadar alinsunod sa Sharia. Gaano ito kahalaga, gaano ito kaimportante sa atin na kinakailangan nating pakakaabangan at kinakailangan natin na sabihin natin na magsumikap para maabutan ng Laylatul Qadar. Una, ang Quran kasi ibinaba sa gabing ito ng Laylatul Qadar. Ito ay sinabi ng Allah sa Suratul Qadar, ayah 1, sinabi niya, inna anzalnahu fi laylatul qadar. Tunay na ibinaba namin ang Quran sa gabi ng Qadar. Yun ang una. Pangalawa, bakit ito ang pinakamainam? Bakit ito ay napakahalaga? Dahil ito ay pinakamainam kaysa 1,000 buwan. Dahil sinabi ng Allah, gayon din sa surah na binagay natin kanina, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi shahr. At ano bang pagkakabatid mo Muhammad sa ano ang tinatawag na Laylatul Qadar? Sinabi niya khairum min alfi shahr. Na tunay na ang Laylatul Qadar ay pinakamainam kaysa sa 1,000 buwan. Na ang ibig sabihin nito, nagpapahiwatig na ang gantimpala sa anumang kabutihan na dulot na ginagawa doon sa loob ng gabi ng Laylatul Qadar ay mas mainam pa ang gantimpala kaysa sa mas mainam pa ito kaysa gantimpala na kabutihan na ginagawa na sa loob ng 1,000 buwan na hindi kasama ang Laylatul Qadar. So, pinakamahalaga kaya nga pinakamainam. So, alam natin na ang 1,000 buwan, ito ay mahigit kumulang sabihin natin na more than 60 years o mahigit pa. Okay? So, alam natin na bihira lamang sa mga tao ngayon sa panahon, lalo sa panahon ngayon, ang nakakadating o kaya umabot sa ganong edad. So, ngunit, at asong sakaling umabot man sa ganong edad, ay hindi tayo nakakasiguro na buong buhay niya gumawa siya ng kabutihan. Okay? Dahil siya ay tao lamang na nagkakasala. So, alhamdulillah, binuksan ng Allah ang mga privilege para sa paggawa ng kabutihan at hindi masukat na gantimpala sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan para sa kanya. At ito ay ang Laylatul Qadar. Kaya nga, forsa tayyiba nga. It's a big chance, it's a great opportunity para sa isang mananampalataya na gumawa at magparami ng kabutihan, insyaAllah, na may pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo na kadahilanan na dahil sa dito ang mga anghel at ang ruh ay bumababa. Ito ay batay na rin sa sinabi ng Allah bilang karugtong ng surah na binagitan din kanina. Inna ma'adraka laylatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni amrihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Na kung saan sa gabing ito ay bumababa ang mga malaika at ang arruh sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at na mayroong kasamang pagtatakda. So, ang kahulugan ng ruh dito ay walang iba kundi si Anghel Jibril alayhi salam. At of course, ang tinatawag na mula sa otoridad de Buhera ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na batay sa pagbaba nito ay iba't ibang narration. Ang mahalaga ay ito ay napapaloob sa mga odd numbers. So, hindi pares ng mga bilang ng huling bahagi, huling 10 araw na titira ng buwan na Ramadan.
Pang-apat na kadahilanan, bakit ito ay pinakamainam at pinakamahalaga? Dahil ang gabi sa Laylatul Qadar ay punong-puno ng kapayapaan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ito ay sinabi mismo ng Allah na tunay na dito sa gabing ito ay merong kapayapaan, kapanatagan at kabutihan hanggang sa magliwanag, hanggang sa dumating ang liwanag ng fajar. So, panglimang kadahilanan, ito ay mabiyayang gabi. Ito ay mabiyayang gabi na mismo pinatunayan ng Allah sa banal na Quran sa Surah Ad-Dukhan, verse 3 ng banal na Quran, sinabi, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Tunay na ibinaba namin ang Quran sa gabi ng mubarakah, na isabihin mabiyayang gabi. At tunay na kami ay nagbibigay ng warning, nagbibigay ng babala sa sinumang sumusuway at sinumang nagre-rebelde sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang batas. Pang-anim na kadahilanan na sa gabing ito ay sabihin mayroon tinatawag na pagtatakda para sa entire year. Okay? Na kung saan sinabi ng Allah sa Surah Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim, na dito sa gabing ito ay lahat ibabatay yung mga affairs, yung tinatawag detalyadong ipapahayag, idideklara at itatakda ang lahat ng mga kaganapan sa darating na isang taon, at gayon din ito ay pagtatakda at pagpapahayag sa kaganapan na naunang doon nakaraang taon. So, ito ay sa gabi lamang mangyari ito, batay sa sinabi ng Allah sa Surah Ad-Dukhan. At ang panghuli na kadahilanan na ito ay mahalaga, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri khair imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang itinayo niya ang Lailatul Qadr sa pamamagitan ng kabutihan na tulad na lamang ng pagbabasa ng Quran, pagdarasal, pagdudua, pagdidikir at iba pang mga kabutihan sa Lailatul Qadr, at lalong-lalo yung pagdarasal ng mayroong iman, mayroong ganap na pananampalataya at paniniwala na ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan niyang gawin o nararapat sa kanya na ito itubdin, wahtasaban at paghahangad ng gantimpala at biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kanyang mapapala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ng Allah ang mga nauna niyang pagkakasala. So ito ay pribilehiyo sa ating mga kapatid, dahil alam natin na nakakagawa tayo ng mga pagkakasala at pagkakamali. Minsan ay hindi natin batid. Subhanallah. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hayagan at alantaran at nakatagong pagkakasala natin, sinasadya man o hindi sinasadya. So ito yung mga kadahilanan na kung saan ay tinatawag na mahalaga o benepisyo o posisyon ng Laylatul Qadr. So, ang Laylatul Qadr, mga kapatid, kailan ba ito mangyayari at magaganap na dapat nating pakakaabangan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, ay ikinubli niya ang kaalaman na ito sa ang Laylatul Qadr sa lahat ng mga Muslim. Kung ikinubli nga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papaano pa kaya tayong mga ordinaryo o follower lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya nga't naman, kinakailangan magsumikap, kinakailangan magsumigasig sa panghuling 10 araw ng buwan na Ramadan. Dahil ito ay magaganap. More especially sa mga odd numbers, sa mga hindi pares na mga araw. Tulad na lamang ika-21st, 23rd, 25th, 27th, 29 ng gabi na kung saan sa huling bahagi o huling 10 araw ng Ramadan. Dahil ito ay mismo sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, taharru Laylatul Qadr fi ayyam Ayyamil Witr. Ibig sabihin, kayo ay hanapin ninyo, aabangan ninyo, ibig sabihin, yung Laylatul Qadr sa mga araw na kung saan hindi pares na sa fi ashr al-awakhir, sa mga uling 10 araw ng buwan ng Ramadan. May mga scholar pagkatapos na pinag-aralan at siniyasat nila yung mga iba't ibang class at iba't ibang narration ng hadith patungkol sa Laylatul Qadr, kanilang sinabi na ito ay its alternates among the odd nights. Ito ay salit-salit sa mga araw na kung saan hindi pares. Now, ano naman yung mga dapat nating gagawin? Magsabihin yung anong mga dapat nating gagawin na sa gabi ng Laylatul, o sa mga araw na ito. Ano yung dapat nating gawin?
Tayo ba ay magluluto? Tayo ba ay magsha-shopping? Tayo ba ay maglalaro? Tayo ba ay mag-PlayStation o ano? So, narapat nating alamin kung ano yung mga dapat gawin upang sa ganun magkakaroon tayo ng malaking biyaya at hindi masayang ating mga oras at aabutan tayo ng Laylatul Qadr inshallah. Una, ang tinatawag na al-i'tikaf. Ang i'tikaf, ito yung seclusion for worship. Nang ibig sabihin ito, yung bang pag-isa na para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang i'tikaf ay pinakamainam na kung saan mag-i'tikaf ka kung ikaw ay nagnanais na mag-i'tikaf sa sa buwan ng Ramadan ay pinakamainam sa last 10 days ng buwan ng Ramadan. At hindi ito restricted, hindi ito limitado lamang sa gabi ng Laylatul Qadr sa ika-21st, 23rd, 25th man or 27th or 29. Bagkus ito ay buong 10 araw ng buong huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. So, batay dito ay inaulat na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha radhiyallahu anha na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kana ya'takifu lil ibadati fi ashr al-awakhir min Ramadan. Tunay na siya nag-i'tikaf, nagsagawa ng i'tikaf sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Pangalawa na dapat nating gawin bilang isang paghahanda sa tinatawag na Laylatul Qadr ay ang pagdarasal ng tahajjud, pagdarasal ng tarawih at iba pa. Okay? Sapagkat ito ay sinabi mismo ng hadith natin na bagay kanina, man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pangatlo, yung tinatawag na dua, yung tinatawag na panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayon kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, o Propeta ng Allah, kapag ako ay mapalad na nawitnessan ko, ibig sabihin na saksihan ko ang Laylatul Qadr, ano yung aking idudua, gagamitin bilang isang dua? Sabi niya, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbu afu anna. O Allah, sabi niya, O Allah, tunay na ikaw ay you are of forgiving and you are almighty and of forgiving and you love forgiveness. Minamahal mo ang pagpapatawad, paghingi ng kapatawaran. Please forgive me. Please forgive me. At may sa ibang maaari mo rin sabihin na Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa anna. Wala itong anuman. Pang-apat na ibig sabihin, pang-apat na maaari natin gawin yung paggising sa mga pamilya natin. So, wag tayong maging madamo sa ating mga sarili pagdating sa kabutihan. Ibahagi natin sa ating mga pamilya, i-share natin sa kanila, ipahayag natin sa kanila kung ano yung kabutihan na maaari makuha nila sa gabi ng Laylatul Qadr. So, kailangan ay gisingin natin sila dahil ito ang attitude at ito yung usanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na naiulat ayon kay Aisha radhiyallahu anha na pag dumating ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam yashuddu mi'zara na talagang sinikapan niya na hinigpitan niya ang kanyang tinatawag na saluwal, ika ngayon pang ibaba. At hindi lang yan, ay siya ay binubuhos sa iyong buong gabi sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala wa ahya ahlahu at ginigising niya ang kanyang pamilya. Okay, so ito ay pagtutulad o paggawa na ayon sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So marami pa mga zikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng banal na Quran, anumang kabutihan na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, pag-usapan natin ngayon yung mga sign ng Laylatul Qadr. Paano natin malaman na dumating na ang Laylatul Qadr? At naway, inshallah, ulitin ko, ipagdanalang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkaloob sa atin ang gabi ng Laylatul Qadr. Una, ayon sa mga ulama, nabati sa hadith na rin sallallahu alaihi wasallam na ang Laylatul Qadr na kapag ito'y dumating, ito ay mayroong sign na maliwanag, ika nga maaninag. Okay? Sabi maluningning na gabi na wala siyang, hindi siya mainit at saka hindi siya malamig. Okay? Ito ay naiulat mula kay Jabir na sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu uritu Laylatul Qadr thumma nasituha wa hiya fi al-ashr al-awakhir wa hiya talqatun baljatun la haratun wa la barida كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. Sabi niya na kung saan ipinahayag sa akin, ipinakita sa akin ang araw ng Laylatul Qadr. Ngunit after that,
ay nakalimutan ko kung anong araw ito. At ngunit ito ay matatagpuan sa ikahuling bahagi ng Ramadan, ikahuling 10 araw ng Ramadan. Ang gabi na ito ay brilliant. Ibig sabihin, maluningning siya, yung sabihin natin na mahayagan, yung sabihin maliwanag. Subhanallah, pero tulad ngayong gabi, napakaliwanag, bagamat ika-24 pa ngayon, at ang lang nakakalam kung kailan ito. Ngunit at hindi siya mainit at hindi rin siya malamig. So ito yung sign, mga kapatid. Pangalawa, yung bang araw ay sisikat the next morning without rays. Kinabukasan, na kung saan walang sinag, walang banaag. Ito ay naiulat mula kay Ubay bin Ka'ab na nung siya itinanong patungkol sa mga sinyalis ng Lailatul Qadar, sinabi niya, kabilang sa mga palatandaan na itinuturo sa amin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang araw ay sisikat kinabukasan na walang banaag o walang aninag, walang sinag. At sa ibang narration, the sun rises and brightens without rays. Subhanallah, yung maliwanag, yung pagsikat ng araw, maliwanag siya, at na yung bang walang maliwanag siya, ngunit walang banaag at walang sinag. So, kaya nga't bilang isang mananampalataya, sa pinakahuling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ang Muslim ay kinakailangan magsagawa ng different kinds of worship. Iba't ibang pamamaraan ang pagsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan. Ito yung pinakamainam sa lahat ng mga gabi, sa lahat ng tinatawag na pagkakataon sa entire year. At mainam pa kaysa 1,000 buwan at na hindi kasali ang Lailatul Qadar. Ang isang Muslim na ay kinakailangan na wag niyang sirain at wag niyang hayaan na lilipas na lang ang gabi ng Lailatul Qadar nang wala siyang napapala. Yung bang inuubos niya yung kanyang oras sa mga bagay na kung saan walang kabuluhan at tulad na lamang ng pagliwaliw o di naman kaya ay paglabas ng walang kadahilanan o di naman kaya ay paglaro, shopping o sabihin natin paggala-gala na hindi naman kinakailangan. So, dahil wala siyang mapapaginabangan at aalis na lamang ang Lailatul Qadar na wala siyang napapala. So, naway, pinalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo na nagpalataya, nag-aayuno, na huwag ipagkait sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakataon na ito, ipagkaloob sa atin ito, at kinakailangan yung taos-puso sa lahat ng gawain at magkaroon tayo ng determinasyon na tayo ay hangad natin ang Lailatul Qadar upang sa kanang ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng gabi nawa ang ating mga mabuting gawain at ibilang ng timbang ang kabutihan pagdating araw ng paghuhukom at patawarin ng lahat ng mga pagkakasala natin, maliit man ito'y malaki, lantaran man o nakatago, sinasadya man o hindi sinasadya. At ipagkaloob sa atin ng paraiso at ilayo tayo sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.